Na paano po kayo, Lola? Bakit parang naninilaw na yung mga mata nyo at balat nyo? Kaya nga, dahil sa sakit kong ito, mas lalo namang naging mabangis ang aswang at pabalik-balik niya sa aming tahanan. Naku, ganyan talaga ang mga aswang, Lola. Kapag may sakit, yun ang punteriya nila kasi mahina na. Paano nyo po nakilala ang aswang na yun, Lola? Paanong hindi? Magkapit bahay lang kami sa kabilang baryo. Ang totoo, naging nobyo ko noon ang albularyong aswang na yon. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito. Sana po'y nasa maayos lamang kayong kalagayan. Ang kwentong ibabahagi natin ngayon ay kwento ni Sebi, ang albularyo ng Bacolod. Simulan na natin ang kwento. Bago po natin simulan ang kwento, inaanyayaan ko po kayo mag-subscribe bilang suporta po dito sa ating channel. Hindi lahat ng mga albularyo tunay na panggagamot ng gawain. Ang iba, ginagawa ng orasyon ng kanilang mga pasyente upang sa gayon ay pabalik-balik ito sa kanila. Gagaling pero makalipas lamang ang ilang linggo o buwan, muli na namang may karamdaman kaya pabalik-balik sa kanila dahil napagaling nila kuno sa unang gamutan. Kung ako sa iyo, Sebi, huwag ka na lang manggamot. Wala rin namang magtitiwala sa iyo. Tignan mo, sa isang araw, ayos nang may 5 hanggang 10 pasyente ka sa isang araw. Syudad ito, maraming tao, kaya dapat marami kang pasyente. Tignan mo ang aking kapilya, laging puno. Laging nakapila ang mga taong nagpapagamot at nakapila sa akin. Uwi ka ng matandang albularyo na si Lolo Bagsik. Hindi naman ito padamihan ng pasyente, Lolo Bagsik. Ang tanong, ang paggaling ba ng pasyente mo ay tuloy-tuloy na ba? Mabilis pagalingin ang sakit ng tao, kaya nga pabalik-balik sa akin, hindi ba? Huwag ako, Lolo Bagsik. Oo, marami kang ang pasyente. Pabalik-balik sa'yo. Dahil ikaw din naman ang nagbibigay ng sakit sa kanila. Iba rin ang tigas ng loob na meron kayo, ano? Wala kayong konsensya sa mga pasyente ninyo. Matanda na kayo pero ang gawain nyo, hindi gawain ng isang mabuting albularyo. Nagulat ang matanda sa kanyang naging revelasyon. Hindi nito inasahan na sa harap-harapan niya itong susumbatan. Maghunos dili ka sa pangako mo sa akin. Baka idemanda kita. Sige lang, Lolo Bagsik. Kahit saang korte, haharapin kita. Akala mo hindi ko alam ang gawain yung mga babaylan. Kayo bang gagamot? Kayo rin ang maglalagay ng sakit. Sa isang buong taon, ilang beses ba dapat pabalik-balik sa inyo ang isang pasyente? Tapos sasabihin nyo mahina ang katawan ng pasyente. Kayo ang nagpapahina. Hindi mo lang matanggap na wala kang masyadong pasyente, kaya sinisiraan mo ko. Ay nako, Sebi. Magpahinga ka na lamang sa inyo kung ganyan. Ang panggagamot ay hindi kompetisyon, Lolo Bagsik. Lalong hindi negosyo. Siguro iniisip mong naiinggit ako sa iyo dahil maraming nakapila sa inyo. Ang panggagamot sa isang taong may sakit ay isang pagtulong ng may kusa at walang pandaraya. Ngayon, Lolo Bagsik, kapag nabisto ka ng mga suki mo sa ginagawa mo sa kanila, ano sa tingin mo ang mangyayari? Mawawalan ka. Kasi pandaraya na yung ginagawa mo sa mga tao. Isa kang hangal na albularyo. Binigyan ka ng kaalaman, hindi mo pa ginagamit para gumanda ang buhay mo. Katulad ka rin ng yung Lolo Takyo. Walang isip. Huwag na huwag mo idadama yung Lolo Takyo ko. Isang respetadong albularyo siya sa kanyang kapanahunan. Isang nire-respeto at hinahangaan. Siguro inggit na inggit ka kay Lolo noong kapanahunan niya, no? Ano? Ako maiinggit. Ngayon ba, nasaan ng Lolo Takyo mo? Di ba't kinalimutan na rin ng mga tao? Kaya bakit mo sila pahahalagahan? Pagkatapos kanilang bigyan ng 5 piso, wala na agad ang serbisyo mo sa kanila. Kaya bakit ka magpapauto sa mga taong yan? Hindi ko alam kung anong prinsipyo at paninindigan ang mayroon ka sa buhay, Lolo Bagsik. Pasensya na, hindi ako natutuwa. Makakaalis ka na. Maghahanda pa ako ng aking mga gamot. Kahit wag niya, wala ka rin namang pasyente na marami.
Mangilan-ngilan lamang itong lumalapit sa iyo eh. Hindi na ito pinatulan pa ni Mang Sebi. Ipagpapatuloy niya ang prinsipyo at paninindigan ng Lolo Takyo niya. Hindi niya gagamitin sa panlalamang ang kapangyarihang mayroon siya dahil ang pagtulong sa kapwa, ang pagligtas ng buhay ay isang biyaya. Lalong hindi rin siya masasaktan kung kaunti lamang ang pasyente niya. Ang mahalaga ay lubos ang kagalingan. Ginagamot niya ng maayos at binibigyan ng lunas na pangmatagalan ng bisa. Habang inaayos niya ang mga bote ng langis na gagamitin sa panggagamot, ay saka lamang niya napansin na umaapaw pala ito. Napakunot ang kanyang noo. Si Lolo Bagsik lang naman ang lumapit sa kanya kanina. Napatingin siya sa gawin ng matanda, tapos ibalik sa bote ng langis na umapaw. Hindi rin naman niya masabing aswang si Lolo Bagsik dahil hindi naman niya naaktuhan ng pagkulo ng langis ng nasa malapit ito kanina. Bigla niyang naalala, simulat sa pulay hindi pa niya natitigan sa mga mata ang matanda. Mas lumakas ang kanyang kutob. Ang sabi kasi noon ni Lolo Takyo, ang aswang ay hindi makatingin ng diretso sa isang tao. At kapag natitigan mo ito, baligtad ang iyong imahe sa balintataw nito. Parang gusto niyang lapitan ng matanda para titigan ng balintataw kaso ay tiyak na magwawala ito sa galit. Pilit na lamang niyang iwinaglit yon sa kanyang isipan. Ayaw niya na pagdudahan ng isang tao dahil manggagamot din naman ito na kagaya niya. Isa lang naman ang tiyak niya sa pagiging albularyo nito. Hindi lang isang negosyo ang panggagamot nito ngunit pandaraya na rin. Habang nagpapagaling ang pasyente ay may nakahani ng sakit para sa mga ito para sa mga susunod na buwan. Muli na namang magpapagamot at magbabayad na naman ang pasyente. Hindi natatapos at pabalik-balik lamang. Ganoon ang panlulokong ginagawa ng tulad ni Lolo Bagsik. Biglang may isang pasyente ang lumapit sa kanya. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Kaedaran niya ito. Pinapatingnan nito ang tagiliran dahil laging sumasakit. Hindi rin ito makakain ng maayos. Minsan ay naduduwal. Hindi makalakad ng mahaba. Ano ngang pangalan mo pare? Tanong ni Sebi sa kanyang bagong pasyente. Nestor, ako si Nestor pare. Diyan lang ako sa dati nagpapagamot kay Lolo Bagsik. Halos isang linggo na akong pabalik-balik. Pinangakuan nagagaling mukhang wala namang pagbabago sa nararamdaman ko. Nagsasayang lang ako ng oras at pera sa kanya Habang nagrereklamo ito ay hindi sinasadyang napalingon siya sa gawin ni Lolo Bagsik. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Galit na galit ito sa paglapit ng pasyente nito sa kanya. Agad niyang pinawi ang tingin niya rito ngunit bigla na lamang namanhid ang kanyang utak. Batid niyang inatake siya nito gamit ang isipan. Bumalik siya sa pagtitig dito. Bumulong sa hangin at pasimpleng ihip. Muling gumaan ulit ang kanyang pakiramdam. Narinig niya ang pag-ubo nito kaya muli siyang lumingon. Pasimpleng umihip sa hangin, saka inasikaso ang pasyente. Kailangan niyang dumepensa dahil inaatake siya. At ang pag-ihip niyang yun sa hangin ay isang harang na hindi na siya muling maaatake ng matanda. Hinawakan niya ang gilid ng pasyente. Binulong ang pangalan nito 3 beses kasabay ng orasyon. Pagkatapos ay gamit ang 2 daliri niya kinalikot niya ang tagiliran nito. Napahiyaw ito sa sakit ngunit sandali lamang din. Tiisin mo muna pare, hindi naman to katagalan Habang hilot ang gilid nito ay muli na naman siyang umusal ng orasyon. Ilang sandali pa'y biglang umayos na ang tindig nito. Maliwalas na rin ang ekspresyon ng muka. Nawala bigla ang sakit ng tagiliran ko Ang galing mo pala paring Sebi. Ikaw pala ang tunay na manggagamot dito. Bakit mo naman nasabi yan, Nestor? Basta, ikaw ang tunay na albularyo. Kita mo, gumaling agad ako. Hindi katagalan. Buti ka mo, hindi pa pumutok ang appendicitis mo. Appendix yun Kapag sa doktor ka rin lumapit, tiyak, wawasakin ang tiyan mo. Pagbabayarin ka ng mahal sa operasyon na ginagawa nila. Kaya nga, Mang Sebi, napakaswerte ko. Binigyan pa ako ng pagkakataon na mabuhay. Tiyak na may misyong ka din sa mundong ito, kaya ka binigyan ng pagkakataon. Gamitin sa kabutihan ng buhay na ibinigay sa iyo, pare.
Tiyak akong pagpapalain ka ng Diyos ng gusto. Salamat sa iyo parang Sebi. Sasabihin ko sa mga kapitbahay ko na dito dapat magpapagamot. Ikaw naman palang albularyong tunay na hinahanap ng karamihan eh. Pumipila pa kami sa ibang nagpapagaling at niyayabang ang sarili. Nako pare, hindi naman ako ganong kagaling. Natsambahan lang naman na alam kong gamutin ang karamdaman mo. Hindi ko masasabing sobrang galing ko dahil marami pa akong dapat aralin sa pagiging albularyo. Napakabata ko pa at paroon pa lamang ako sa destinasyon na dapat mayroon ako. Hindi alam ko, magaling ka. At tama yan, ang tunay na magaling hindi mayabang. Hindi pinagmamalaki ang sarili. Hindi gaya ng iba dyan. Yun lang pare, hindi ko ugaling magyabang. Dahil wala namang dapat ipagyabang eh. Ang katalinuhan ay galing sa Diyos. Wala tayo nito kung hindi dahil sa Diyos. Lalo na itong kaalaman sa panggagamot na mayroon ako. Tunay na kahanga-hanga ang albularyong kagaya mo ang dapat na tinatangkilik. Salamat paring Nestor. Muli niyang nilingon ang kinaroroonan ng matanda. Nakatingin pa rin ito sa kanya ng masama. Kahit may ginagamot itong pasyente, hinayaan niya na lamang ito. Nang makaalis na si Mang Nestor ang kanyang unang naging pasyente, ay umupo siya at isinandal ang likod sa pader. Ganun na lamang ang gulat niya nang sa harapan na niya si Lolo Bagsik na hindi niya namamalayan. Mukhang magsisimula ka ng mag-agaw niya, Suki Alam mong pasyente ko yun dito kanina. Nakakagulat ka naman, Lolo Bagsik. Para kang aswang na bigla na lamang sumusulpot Nagulat ito at nagulat din siya sa kanyang binitiwang salita. Ngunit mabilis itong nakahuma. Huwag mong ibahin niyang usapan. Inaakusahan mo pa akong aswang. Pagkatapos mo kong agawan niyang pasyente. Pasensya na po, Lolo Bagsik. Hindi ko naman siya tinawag Lumapit siya sa akin. Alangan namang pagtabuyan ko. Di ba kabastusan naman po yun? Tinuro mo dapat sa akin. Sinabi mo na ako ang pinakamatanda at magaling na albularyo sa lugar na ito. Hindi naman po yan sa patandaan o edad. Ang galing sa panggagamot. Hindi nga po siya gumaling noong pabalik-balik sa iyo Kanina lang siya nakapagpahinga sa matagal na niyang iniinda sa kanyang tagiliran. Anong ibig mong palabasin na hindi ako magaling at ikaw ang magaling? Wala akong sinabi. Bahala ka na lamang kung anong gusto mong isipin. Bastos ka. Pagsisisihan mo ang pang-aagaw mo ng pasyente. Tandaan mo ang araw na ito. Magiging bangungot ito sa iyong buhay. Wala akong inagaw na pasyente, Lolo Bagsik. Alam mo yan. Hindi mo pag-aari ang pagkatao ng naging pasyente mo. Hindi porket naging pasyente mo na sila Wala na silang karapatan na lumapit sa iba. Hindi mo sila napagaling. Natural lang naman na lalapit sila sa iba. At huwag na huwag mo akong pagbabantaan. Hindi ako natatakot sa isang kasamaan. Dahil nasa panig ako ng kabutihan. Hindi ito kumibo. At nang makita nitong may papalapit na pasyente sa pwesto ni Sebi, ay mabilis nitong nginitian. Magpapagamot ka ba, Inyeng? Ay doon ang pwesto ko, halika. Tinitiyak ko ang iyong kagalingan. Hindi po, Lolo. Kay Mang Sebi po kami magpapagamot. Dito po kami nasanay Nilingon siya nito. Muli na namang sinamaan ng tingin. Naghintay lamang siya ng maaaring gawin nito. Siguro may masasabi niyang traidor ang matanda. Basta na lamang siya nitong uusala ng orasyon kapag may galit ito sa kanya. Tahimik lamang ito sa sagot ng babae. Hindi rin niya ito pinatulan sa mga ginagawa nito. Nagpatuloy si Sebi sa panggagamot. Hindi na niya inisip pa ang sinasabi ng matanda. Nagpatuloy siya sa pagiging abala sa buong maghapon. Halos ginabi na siya dahil ng araw na yon ay biglang marami ang mga tao na nagpapagamot sa kanya. Nakapilang mga ito at buong pagtitiis na hinintay ang kanyang serbisyo. Pasensya na kayo Kaya niyo pa bang maghintay? Hindi ko naman kasi kayo maaaring mapagsabay-sabay Ayos lang, Sebe. Maghihintay lang kami dito. Maraming salamat sa tiwala niyo sa akin Subok na namin ang iyong galing, Sebi Tama po. Subok na namin ang galing niyo sa panggagamot, Mang Sebe. Kaya kahit anong haba ng pila, maghihintay kami. Napangiti lamang siya sa sinabing yon ng binatilyo. Hindi niya inasahan yon. Hindi naman siya humihiling ng maraming pasyente. Ang mahalaga sa kanya ay napagaling niya ito ng tunay. Dahil sa dami ng kanyang pasyente halos ginabi na siya ng uwi. Pagod ang katawang lupa. Ngunit mawawala din naman yon dahil sa mga anak niya.
Ang mga itong nagsisilbing kalakasan niya. Pagdating niya sa kanilang bahay ay naabutan niya ang asawang si Aling Teray na nagpapakain ng mga anak. Nang makita siya ng mga bata ay agad ang mga itong tumayo at nagtakbuhan palapit sa kanya. Nagmano ang mga ito pagkatapos ay masayang kinuha ang supot na kanyang bitbit. Ops, teka lang, Nico, hindi ba kayo naging pasaway kay nanay dito? Hindi po tatay, nag-aral kaming mabuti. Hindi kami naging pasaway kay nanay. Mabilis na tugon ni Nico, ang 5 taong gulang na anak nilang kambal. Si Nika ang kambal nito, babae. Kaya hindi na sila nagbalak pa na sundan ito dahil sa trauma na sinapit nilang mag-asawa. Kamuntik nang magbuwis ng buhay si Aling Teray sa pagluwal nito ng anak nilang kambal. Huwag ka mag-alala, mahal. Responsable naman ng mga yan. Alam na nila ang kanilang gawain sa araw-araw. Sige na, Papa. Natatakam na kami kumain ng chicken joy eh. Oo na, sige na, ulamin nyo na yan. Tuwang-tuwa ang mga bata habang kumakain. Sumabay na rin sila sa mga ito. Pagkatapos kumain ay nanood muna sila ng telebisyon. Kalagitnaan ng kanilang panonood nang biglang may marinig silang bumagsak sa kanilang bubungan. Biglang pinindot ni Aling Teray ang remote. Kasabay niyon ay ang paghuni ng isang nilalang. Aswang? Oo, Seb. Bakit sa mismong bubong natin? Ibig sabihin tayo ang punteriya. Mukha nga at mukhang may hinala na ako kung sino yan. Sino? Si Lolo Bagsik. Siya lang naman ang kaalitan ko kanina. Nakipag-away ka sa kapwa mo, albularyo? Seb naman, alam mo naman kung gaano kahirap makipaglaban sa mga babaylan. Mamaya anak natin ang pagdiskitahan ng matandang yon. Hindi ako nakipag-away. Nagalit siya sa akin. Kasi sa akin lumapit ang pasyente niyang hindi gumaling. Sinadya naman talaga niya yung huwag pagalingin. May nilapat siyang isang orasyon para mawala ang sakit ng panandalian. Pero bumabalik din makalipas ang ilang mga araw. Kasi nga, hindi pagpapagaling ang hangad niya. Negosyo ang ginagawa nila sa tao. Mahal, huwag ka nang manghimasok pa sa kanilang mga ginagawa. Sa panggagamot mo na lang ikaw magtuon. Ginawa ko yan. Siya lang naman ang sumugod sa pwesto ko eh. Pero baliwala sa akin yon. Paano yan? Parang galit na galit to. Hindi pa naman ako sigurado kung si Lolo Bagsik nga yan. Sandali, lalabas ako. Ano? Paano kung mapahamak ka? Albularyo ako, marami akong alam na laban. Pisikal o laban ng mental. Pumasok na kayo ng mga bata sa loob ng kwarto. Agad itong sumunod sa kanyang utos. Lumabas na rin siya agad para tignan kung sino ang aswang na ito na malakas ang loob na dumapo sa kanyang bubungan. Pagkalabas niya agad niyang inusala ng orasyon pampabagsak sa lupa. Ilang sandali pa'y nagpagulong-gulong ito sa bubong at bumagsak sa lupa. Tila naman walang pakialam ang mga kapitbahay o di kay parang walang mga itong naririnig na ingay. Nilapitan niya ang nilalang na nasa anyong paniki ito at malaki. Akala ko ba tiktik? Bakit biglang paniki? Mapanlin lang talaga kayong mga aswang ano? Saad niya rito. Nagulat siya nang bigla na lamang itong naging tao at mas nagulat siya nang mapagsino kung sino ito. Si Lolo Bagsik. Ang lakas talaga ng loob mo, ano? Sabi na't ikaw yan eh. Isa kang albularyong aswang. Kaya naman pala ibang mission mo. Hindi naman tunay na manggagamot. Isa kang alagad ng dilim. At dahil sa sobrang pakialamero mo, damay niya pati ang pamilya mo. Tinitiyak ko sa iyong magduro sa ang buo mong pamilya. At kung babagsak man ako, isasama kita at ang pamilya mo. Napakasama mo nga pala talaga, Lolo Bagsik. Nagpakumbaba ako sa iyo ng ilang beses. Sinubukan mong saktan ng pamilya ko. Tinitiyak kong hindi kita uurungan. Ngayon pa lang ipipilayan na kita. Sigaw niya sabay usal ng orasyon. Napaumbangol ito sa sakit ng 2 balikat nito. Ngunit makapangyarihan din ito at ilang sandali pa'y bigla na lamang itong nawala sa kanyang harapan. Gumamit ito ng tagabulag kaya naging alerto siya. Nilakasan niya ang kanyang pandama. Pinakiramdaman ito sa kanyang paligid. Pero wala na ito. Tuluyan na palang lumisan. Ibubulgar mo lang pala ang pagkatao mo. Hindi ka naman pala lalaban.
Sambit niya. Batid niyang mahina ang kapangyarihan na taglay nito o kaya naman baka dahil sa katandaan din ito. Hindi siya kayang talunin ito kaya bigla ang lumisan. Kinabukasan ay nauna siya sa kanyang pwesto. Wala pa si Lolo Bagsik. Sa bagay ay halos tanghali na lagi ito kung dumating sa pwesto. Kaya tiyak na tatanghaliin pa rin ito. Ngunit sumapit ang tanghali, hindi man lamang ito dumating. Hanggang sa tuluyan ng sumapit ang hapon. Ang ibang gustong magpagamot dito ay sa kanya na lumapit. Ang iba ay sa iba rin. Bigla niyang naalala ang kanyang ginawa. Baka napuruan ng dalawang balikat nito nang atakihin niya. Kaya hindi ito nakapunta sa pwesto. Nagpatuloy na lamang siya sa panggagamot. Hindi alintana ang tungkol kay Lolo Bagsik. Kinahaponan, pagod ang buo niyang katawan dahil sa dami ng pasyente sa araw na yon. Pagdating sa bahay ay nadatnan niya ang kambal na inaapoy ng lagnat. Kanina pa ako naghihintay sa'yo, bigla na lang inapoy ng lagnat ng sabay ang batang ito. Hindi ko alam kung bakit. Nabilad ba sila sa araw? Hindi naman, bumili lang sila sa tindahan ngayong hapon. Mga 3:00 siguro. Sabi nila may humaplos sa ulo nilang dalawa. Tapos bigla na lang daw bumigat ang kanilang pakiramdam. Nagkukwentuhan pa sila pagdating dito. Tapos nakita ko ang mga pisngi nila sobrang pula na. Kaya kinapa ko. Ayun, pumalo ng 39 ang kanilang lagnat. Agad ko silang pinunasan ng malamig na tubig pagkatapos pa inumin ng gamot. Pero ang taas pa rin, Seb. Nakakabahala. Ako nang bahala sa kanila. Agad na hinaplos ni Sebi ang ulo ng mga anak. Umusal ng orasyon na tinapalan ng dahong gamot ang noo ng mga bata. Mahimbing pa rin ang pagtulog ng mga ito kaya hinayaan lamang iyon ni Sebi. Itinabi niya ang paboritong fried chicken ng mga ito. Mauna na muna tayong kumain. Kanina pa ako nagugutom eh. Nataranta ako ng sobra kanina. Ang hirap kapag may sakit ng mga bata tapos mag-isa lang ako dito sa bahay. Hindi rin naman pwedeng dito ako pupwesto. Nasanay na ang mga sukay ko na doon sa gilid ng gusali ako nakapwesto. Kasi diretso na rin sila sa pamimili pagkatapos magpagamot. Manalig ka na lamang sa Diyos kapag kinakabahan ka o natatakot ka. Simple lang, magdasal ka. Ginawa ko naman yan kaso iba talaga kapag may ibang kasama sa bahay. Nakakabawas ng pangamba. Kung gusto mo, tawagan mo na lamang si nanay at tatay mo. Silang dalawa na lamang din naman sa bahay nila sa probinsya. Iwanan na lamang kaya nila yon. Dito na lamang sila sa syudad. Maalagaan mo rin sila. Hindi rin papayag ang mga yon. Alam mo naman na sanay sila sa tahimik na lugar. Pupunta ang mga yun dito, 3 araw lang din magpapaalam ng umuwi. Napabuga na lamang siya ng hangin. Hindi rin niya maintindihan kung bakit pati siya'y nagsimula ng mag-alinlangan. Ramdam niyang hindi normal na lagnat yon. Pagkatapos kumain ay bumalik agad sila sa loob ng kwarto. Yun ay upang bantayan ng mga ito. Halos sabay ang mga itong nagising at nagwawalat may tinuturo. Mas lalong naging tunay ang kanyang agam-agam. Pinaglalaroan ng mga anak niya at alam niyang si Lolo Bagsik na naman ang may gawa. Nilalaro sila nito gamit ang tagabulag. Umusal siyang muli ng Latin. Yun ay upang lumantad ang matanda sa kanyang harapan. Ngunit matibay ang ginamit nitong itim na kapangyarihan. Hindi man lamang nawasak ang nilagay nitong bisa sa tagabulag. Sige lang, matsatsambahan din kita mamaya. Lagot ka sa akin kapag nagkataon. Hanya't muling umusal ng Latin. Ilang sandali pa'y tuluyan ng humingi ng pagkain ng kambal. Pakikuha ang pagkain nila, mahal. Buti na lamang nagutom na sila. Ibig sabihin ay pagaling na sila. Sana nga, Sebi, ang hirap na may karamdaman ng anak. Muling nag-usal ng Latin habang hawak ang ulo ng mga bata. Ilang sandali pa'y umupo si Nico. Nakatulalang nakatitig sa bintana. Nico, bakit? Ang matanda kanina, Papa, sabi niya kami ang magbabayad sa pagkakasalan na nagawa mo sa kanya. Ano? Sinong matanda yon? Hindi ko alam, Papa, basta matanda. Nakakatakot, manlisik ang kanyang mga mata. Parang nagbabaga. Wala pa rin siyang ibang pagdududahan kundi si Lolo Bagsik. Ngunit hindi niya alam kung saan ito nakatira ngayon. Kailangan niyang makipagtuos dito dahil ang pamilya niya ang kawawa na pinupuntirya nito. Ngunit ng gabi yun ay hindi niya inasahan na bigla itong napasugod. Anyong halimaw pa rin. Walang alinlangan niyang sinigawan nito.
Alam kong ikaw yan, Lolo Bagsik. Harapin mo ko. Matapang ka, hindi ba? Magpakita ka. Magtutuos tayong dalawa. Bigla na lamang itong nasa kanyang harapan sa isang iglap lamang, kaya napataras siya ng hakbang dahil sa gadangkal na lamang ang layo nito sa kanya. Matapang ka pa rin ba? Tignan natin kung makakaya mong gamutin ang anak mo. Total naman ay nagmamayabang ka. Hayop ka. Bago pa may mangyaring masama sa pamilya ko, paglalamayan ka muna ng pamilya mo. Galit na sigaw niya. Pagkatapos umusal ng latin ay bigla na lamang napahiyaw ang matanda. Nagpagulong-gulong ito sa lupa na tila ba naiinitan. Hayop ka. Nyektos, abente domine, gahom. Napahiyaw siya sa sobrang sakit ng buo niyang katawan na animoy ni lubid at hindi siya makakilos. Mabilis na gumanti si Sebi pagkatapos ibinaklas ang inilagay nitong orasyon sa kanyang katawan. Ektos, denum, gahamum. Mas lalong napahiyaw ang matanda. Namilipit ito sa sobrang sakit. Gayon pa man ay palaban pa rin ito at patuloy ang atakihan nila ng isa't isa. Hindi ka talaga susuko. Kinagalit mo talaga ako, Sebi. Galit na asik ng matanda. Mas malakas na orasyon ang inusal nito. Sa pagkakataong yun ay napasukan ng dugo si Sebi. Mas lalong nanghina, ngunit hindi siya sumuko. Mas malakas pa rin ang kapangyarihan ng kabutihan. Yun ang laging nasa isipan niya. Ilang sandali pa inipon niya ang natitirang lakas sa kanyang katawan. Inusal ang pinakahuling orasyon laban sa mga aswang. Ang orasyong pamuksa sa mga ito. Pagkatapos ay buong lakas niyang inusal yon at gano'n na lamang ang pamimilipit ng matanda. Sumukan ito ng dugo at bumalik sa normal na anyo. Pagkatapos ay tuluyan ng nalagutan ng hininga. Bigla itong naging itim na usok hanggang sa tuluyang nawala sa kanyang paningin. Alam niyang wala na ito, pero ang iniwan nitong karamdaman sa kanyang mga anak, hindi pa rin niya alam kung ano ang gamot o kung ano ang sumpa na binitiwan ng matandang yon. Muli niyang hinalungkat sa baul ang pamanang libreta ng kanyang lolo. Mukhang may mga bagay pa siyang dapat na pag-aralan mula ron. Mabilis niyang nahanap ang libreta at agad din niyang hinanap ang posibleng kasagutan sa karamdaman ng kanyang mga anak. Agad din naman niyang nahanap at nabigyan ng lunas ang sakit ng kanyang mga anak. Parang pinahid lamang at nawala ang mga karamdaman ng kambal. Tuluyan na ba silang naging magaling, Sebi? Hindi na ba babalik ang sakit nila? Oo, Teray, hindi na rin makakaatake pa ang matandang albularyong asubang na yon dahil patay na siya. Magiging tahimik na ang buhay natin. Anong ibig mong sabihin? Napaslang mo ang albularyong aswang? Paano yan, Seb? Baka gumanti ang pamilya niya. Kaysa naman marami pa siyang maperwisyo. Hindi pa magtatapos ang kanyang kasamaan hanggat hahayaan natin siyang umabuso sa lugar na ito. Kaya mas mainam na mawala na sa landas natin at sa buong mga taga-baryo ang matandang ito. Ang ikinakatakot ko ngayong kanyang pamilya, kawawang mga anak natin kung maghihiganti yung mga yon. Hindi naman siguro malalaman ng pamilya niya na may kaalitan siya. Diyos ko, Sebi, iyan bang dahilan mo? Paanong hindi malalaman? Imposible yan. Kung may mga anak ang matandang yun, hindi imposible na nakapagsumbong yun sa mga anak niya. Huwag ka na mag-alala pa, Teray. Walang mangyayaring masama sa atin o sa inyo. Nasa panig tayo ng kabutihan. Lagi mong iisipin ang bagay na yan. Nandun na tayo, Seb. Paano ang mga anak natin? Mahina sila. Inosente at walang alam sa mga nangyayari. Ako nang bahala, ayos ba? Tama ng pag-aalala dyan. Walang masamang mangyayari sa inyo ng mga bata. Nandito ako lagi para sa inyo. Hindi na ito nagsalita pa, ngunit halatang nakarehistro ang pag-aalala sa mukha nito. Nagpatuloy ang kanyang misyon sa buhay. Naging tahimik ang pwesto ni Lolo Bagsik. Balita agad sa buong mga manggagamot na nakahilera ang tungkol sa pagkamatay ng matanda. Maraming lumabas na agam-agam tungkol sa pagkamatay nito, subalit isa man sa mga narinig ay walang mga katotohanan. Talagang malinis kumilos si Lolo Bagsik. Kahit isa sa mga katulad nilang mga albularyo walang alam sa pagiging aswang ng matanda. Wala rin siyang dapat ipagkalat. Mananatiling tikom ang kanyang bibig sa katotohanan. Halos isang buwan nang bakante ang pwesto ng matanda. Bago may biglang hindi pamilyar na nakapwesto rito isang araw.
ikaw ba ang bagong umuupa sa pwesto ni Lolo Bagsik? Mukhang magkaidaran lang tayo ah. Oo, ako si Insoy. Matagal ka na bang nakapwesto dyan? Ang dami mo na sigurong suki ano. Ako, mag-uumpisa pa lang. Hindi naman, kaunti lang ang nagpapagamot sa akin. Ang gusto ko kapag nagpapagaling ay yung totoong gagaling at matagal na naman bago muling kapitan ng sakit. Astig ng prinsipyo mo ah. Nagpapahanga. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ganun naman talaga dapat? Depende. Sandali ah. May bibilihin lang ako sa tindahan. Sige, kapag may lalapit, sasabihin ko na hintayin ka. Ang bait mo ah. Salamat kung ganun. Oo naman. Nakangiti pa siya ng tumalikod, ngunit hindi niya maintindihan. May kakaiba sa mga mata nito. Hindi niya mabatid ngunit alam niyang may iba. Nawala ang kanyang iniisip na may isang pasyenteng lumapit. Naging sunod-sunod na ang pasyente kaya wala siyang ibang ginawa sa mga sandaling yon kung hindi ang magtuon doon. Maghapon na naman siyang haharap sa maraming pasyente at nagsimula lamang na dumami ang pasyente niya noong napagaling niya ang isang pasyente ni Lolo Bagsik. Hindi niya sinadya na mangyari ang bagay na yon. Naging matibay lamang siya sa kanyang prinsipyo na dapat ay gamutin ng pasyente ayon sa totoong karamdaman nito. Nakita ni Insoy na naging abala siya sa kanyang pasyente, kaya hinatdan niya ito ng tanghalian. Sebi, kumain ka rin. Mamaya bigla ka na lamang matumba dahil sa gutom. Nako, salamat naman Insoy. Ang bait mo naman. Wala yun, ang mahalaga ay nagkakaisa tayo dito, hindi ba? Hindi naman kita pwedeng tignan na abala at gutom. Nakakahanga ka naman Insoy. Pinahanga mo ko. Yung iba dito, matagal na kaming magkakilala pero hindi nagawa ang bagay na ito. Ganun ba? Isang indikasyon. Indikasyon ng ano? Na pwede tayong maging magkaibigan, hindi ba? Yun lang naman pala eh. Oo naman no. Magkaibigan naman tayo sa unang pag-uusap pa lang natin, hindi ba? Iba rin yung may kumpirma. Nakakahiya sabihin kong, uy, madali kong kaibigan yan. Yung pala ayaw mo rin. Loko to. Kahit sino basta malapit sa akin, kaibigan ko na yun, no? Salamat naman kung ganon. Ang mabuti pa'y sabay na tayong kumain. Maghihintay lang naman ng ibang mga pasyente ko sa akin eh. Talaga ba? O sige ba? Masaya yan. Naging simula yun ng kanilang pagkakaibigan at naging masaya naman siya sa pagiging mapagbiro nito. Nagsisimula na rin magkaroon ito ng pasyente kaya mas lalo niyang ikinatuwa yon. Kita mo Insoy, wala ka pang isang linggo marami nang lumalapit sa'yo. Oo nga Sebi, dahil yun sa tulong mo. Hindi dahil yan sa galing na meron ka. Ang galing mo kayang manggamot. Salamat kaibigan kang ang tunay. Oo naman, ikaw pa ba Insoy? Ngumiti siya rito ngunit hindi man lamang siya nito nagawang tignan. Bigla niyang naalala si Lolo Bagsik. Ganito ang matanda noong nabubuhay pa ito. Kausap siya nito pero ang mga matay kung saan-saan umiikot. Subalit kaibigan niya si Insoy kaya ayaw niyang bigyan ito ng duda. Patuloy ang kanilang pagiging magkaibigan at naisama niya na rin ito sa kanilang bahay para ipakilala sa mga anak at kanyang asawa. Ang swerte mo sa mag-ina mo, Sebi. Parehong mababait. Oo, medyo mahihiyain lamang ang mga yan. Pero kapag masasani naman ng mga yan maayos namang kausap. Lalo ng asawa ko. Uwi ka pa niya. Ngumiti lamang ang asawa niya habang si Insoy ay nakatingin dito. Makalipas ang isang buwan kakaibang pangyayari ang umikot na balita. Yun ay tungkol sa mga aswang. Kahit sa kanilang mga kapitbahay ay iyon ang madalas na naririnig niya. Narinig mo na ba yung balita, Sebi? Balita tungkol naman saan? Sa mga aswang daw. Alam mo bang isang lasing daw ang natagpo ang wala ng buhay, saka wasakan tiyan at nawawala ang ilang lamang loob. Nako, brutal yun Medyo, pero lasinggero naman yun. Ayos lang siguro yun. Insoy, kahit lasinggero tao pa rin yun. May karapatang mabuhay. Ganun ba? Ay wala nadali na. Sino na naman kayang bagong aswang ang nananalasa? Mukhang bago na namang perwisyo sa lugar na ito Hindi tumugon si Insoy. Tila nag-iba rin ang reaksyon nito. Hindi niya yon binigyan ng pansin. Naging sunod-sunod ang balita. Kaya naging alerto siya sa kanyang mag-ina. Lagi niyang bilin dito na huwag magpapagabi sa labas. At laging isarado ang bahay at mga bintana
Pagsapit ng 6:00 ng hapon na hindi pa siya makauwi. Isang umaga'y halos 3 ang kanyang pasyente na hawahan. Kaya lubos niyang ipinagtataka ang bagay na yon. Mas malala pa ito kay Lolo Bagsik dahil hindi lamang pambibiktima ang ginagawa nito kung hindi pagpaparami na rin. Matapos matagumpay na nagamot ang 3 pasyente ay nagpasya na rin siyang manangalian muna. Hiniling niya sa mga pasyente na maghintay na kumain muna ito ng tanghalian. Pumayag naman sila. Agad niyang nilapitan si Insoy sa pwesto nito. Kumain muna tayo, Insoy. Doon sa kabilang karinderya ulit tayo kakain. Ang sarap ng kanilang mga pagkain doon. Ikaw na muna, Sebi. Saka na ako. May gagawin kasi ako ngayon eh. Mamaya na yan. Kailangan muna natin kumain, Insoy. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi nga pwede. Kailangan ko itong gawin ngayon na. O kalma, bakit parang ang init ng ulo mo ngayon? Pwede ba? Umalis ka muna. Abala ako ngayon, kaya iwanan mo muna ako. Sige, bilhan na lang kita ah. Huwag ka nang bumili pa. Dalhan kita pagkatapos kong kumain. Hindi na ito nagsalita, kaya hinayaan na muna niya. Baka tinotopak kaya mainit ang ulo. Mag-isa siyang kumain sa karinderya at pagkatapos niyang kumain ay bumalik din agad siya sa pwesto. Dala ang pangako niya sa kanyang kaibigan. O eto na, paborito mong dinuguan. Ginawa akong 3 order. Paborito mo yan eh. Saka 3 kanin na rin. Ilagay mo lang dyan, mamaya pa ako kakain eh. Balik na din ako sa pwesto ko ah. Mamaya na tayo mag-usap. Hindi ito tumugon kaya hinayaan niyang muli. Halatang wala sa modo. Muli siyang naging abala dahil marami na namang muli ang pasyente. Hindi niya namamalayan ng paubos na ang pasyente ay wala na rin si Insoy sa pwesto nito. Ano bang nangyayari sa taong yun? Hindi naman basta-basta umaalis yun nang walang paalam ah. May galit kaya sa akin yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Mag-isa na lamang siyang dumaan sa palengke. Bibilhan niya ng hinog na mangga ang kanyang magina. Paborito ng mga ito yung panghimagas. Matapos mamili ay diretso din siyang umuwi. Inihanda niya ang kanyang flashlight. Masukal ang patungo sa kanila dahil bagong latag iyon sa pabahay ng gobyerno. Iilan pa lamang silang pamilya na naroon. Nang gabing yun ay wala man lamang siyang nakasabay na mga kapitbahay. Walang katao-tao marahil ay naalarma na sa pakalat-kalat na aswang na hindi lamang nambibiktima kundi nagpaparami na rin. Kalagitnaan ng kanyang paglalakad sa gitna ng kasukalan ng lubak-lubak na kalsada nang biglang may sumalubong sa kanya na isang baboy ramo. Kailan pa nagkaroon ng baboy ramo sa syudad? Tanong niya sa kanyang sarili habang pinanliliitan ng mga mata ang nilalang na nasa harapan. Nagbabadya itong umatake. Napahikab pa siya. Batid niyang ginamitan na siya nito ng mahikang itim. Gusto siya nitong antukin upang manghina. Napikon siyang bigla kaya inusalan niya ito ng latin. Bigla na lamang itong nadapa sa lupa. Napahiyaw. Pinilit niyang magbagong anyo ito ngunit malakas din ito at ayaw nitong mabisto ang pagkatao. Ilang sandali pa'y bigla na lamang nga itong naglaho sa kanyang harapan. Mas naging alerto siya. Alam niyang nasa paligid lamang yon. Biglang may dumaan sa kanyang uluhan. Tila pagaspas ng mga pakpak. Ngayon naging aswang lipad ka naman. Tiyak akong lahing abwa ka. Huwag ka lamang magkamali. Oras na madadali ka nitong aking mahabang itak. Tiyak akong magmamakaawa ka sa paghingi ng gamot. Galit na wika niya. Patuloy lamang siya sa paglalakad. Ang totoo'y pikon na siya sa mga nilalang na ito. Ang galing manakot, magabang, pero kapag nilalabanan ay tatakas din naman. Lumalayo upang hindi matamaan ng orasyon. Sige lang, diyan naman kayo magaling sa pangasar. Wala naman kayong panama kung totoong magtutuos tayo. Sambit pa niya. Bigla naman itong bumungad sa kanyang harapan. Naging isang malaking itim na aso. Ngayon siguro hindi ka na matatakot na harapin ako, hindi ba? Dambuhalang aso na yan eh. Hanya. Mumisi ito sabay labas ng ngipin at pangil. Maging ang malapot nitong laway. Nagbabaga rin ang mga matang nakatitig sa kanya. Sa pagkakataong yun ay muli na naman niya itong inatake gamit ang orasyon. Ngunit bigla itong nawala sa kanyang harapan. Diyan ka magaling eh. Sige lang. Pinakikiramdaman niya ito.
Ilang sandali pa'y naamoy niya ito sa kanyang likuran. Narinig niya maging ang hininga nito. Ngumiti siya. Pasimpleng humakbang patalikod, sabay lingon at tinaga ang nasa kanyang likuran. Hindi niya nakita dahil nagtatago ito sa bertud ng tagabulag. Subalit nakita niya ang bahid ng dugo sa kanyang itak. Kaya tiyak siyang natamaan niya ito. Yan, sana lang hindi malala ang tama mo. Hindi mo naman siguro ako masisisi ano. Kasalanan mo yan. Sambit pa niya. Hindi na niya ito nakita at naramdaman pang muli. Kaya alam niyang tumakas na rin ito. Hinayaan na lamang din niya. Hindi siya sigurado kung napuruhan ba niya at hindi niya kasalanan kung mapahamak man ito. Tahimik siyang naglalakad pa uwi at ito lamang ang nag-aabang. Napagod din siya sa pakikipaglaban, ngunit wari naman niya siyang panalo sa pakikipaglabang iyon. Pagdating sa bahay ay sinalubong agad siya ng mga anak. Ang mga ito nagpapatanggal ng kanyang pagod, kaya pakiramdam niya'y napawi lahat ng pagod niya sa gabing yon. Paborito namin ito ni nanay at ni Kambal, tay. Masayang wika pa ni Nika, ang kanyang anak na babae. Alam ko, kaya nga binili ko na. Oo nga pala, ano ang niluto mo, mahal? Adobong manok, ito ang hiling ng mga anak mo eh. Ano ba yan kung hindi adobo, Chicken Joy? Tutubukan na tayo ng pakpak niyan eh. Tay, yun ang gusto namin lagi eh, manok. Naku, sa susunod isda naman na tinola. O di kaya'y gulay, hindi pwedeng manok na lamang palagi. Hindi balanse ang nutrisyon sa katawan nun. Anyas sa mga ito. Biglang napansin ni Tera yung patak ng itim na dugo sa kanyang paa. Ano yan, Sebi? Ito. Napalaban ako sa aswang. Nataga ako. Hindi ko rin alam kung napuruhan ko ba. Nagtago sa bertod ng tagabulag eh. Ikaw, nasugatan ka ba? Hindi, magaling itong asawa mo no. Umayos ka, Sebi. Dapat talaga na magdoble ingat ka. Sa panahon ngayon, hindi dapat tayo magtiwala sa kahit na kanino. Hindi natin alam kung sino ba talaga ang aswang. Oo, kaya kayo pagkatapos ng klase ay uwi agad. Huwag magpapadilim sa daan. Lagi yun, Sebi. Sagot ng kanyang asawa. Pagkatapos nilang kumain ay payapa ang gabi, kaya mahimbing ang kanilang tulog magdamag. Maaga siyang pumunta sa kanyang pwesto at naabutan niya si Insoy na nag-aayos ng mga gamit nito sa panggagamot. Ngunit isang bagay ang napansin niya sa paa nito. Ang makapal na kulay itim na tela na nakapulupot na parang bendaye sa kanang paa. Na paano yan, Insoy? Nagulat pa ito kaya matalim ang titig nitong humarap sa kanya. Pwede ba? Ayusin mo naman ang bungad mo. Hindi yan manggugulat ka na lamang basta-basta, Sebi. Nako, pasensya na, Insoy. Hindi ko inaasahang magugulatin ka pala. Dumiretso ka na nga sa pwesto mo. Nakakasira ka ng araw. Bakit ba napaka mainitin ang ulo mo talaga nitong mga nakaraang araw? Wala ka na doon. Umalis ka na lang. Bakit ba? Parang iniiwasan mo ako ngayon ah. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Nasugatan ka ba? Gusto mo bang gamutin ko? Huwag na. Kayang-kaya kong pagalingin itong simpleng sugat na ito. Doon ka na lamang muna sa pwesto mo, pwede ba? Abala ako rito. Sige, kung ayaw mo talaga akong kausap ay wala akong magagawa. Hindi ito tumugon. Hindi niya maintindihan. Talagang nararamdaman niya na malaki ang galit nito sa kanya. Pero hindi niya ito susukuan. Mamayang tanghali ay muli na naman niya itong yayayain kumain sa karinderya. Nawala na rin ang tuon niya rito dahil marami nang nagsipagdatingan ng mga pasyente. Hindi pa rin mawala ang mga nahawahan o nayanggaw. Halos araw-araw na lamang ay may nagagamot siyang yanggaw. At mabuti na lamang at madali lamang ang proseso nito para sa kanya. Hindi niya namalayan na sa pagiging abala niya tanghali na palang muli. Isa na lamang ang pasyente niya kaya pagkatapos itong magamot ay agad niyang nilapitan si Insoy. Halika na, Soy. Pareho naman tayong walang pasyente. Sabay na tayong mananghalian. Nandito ka na naman. Pwede bang simula ngayon ayaw na kitang makausap pa? Umalis ka na nga dito dahil wala na ang dating pagiging magkaibigan natin. Pero bakit? Akala ko ba magkaibigan tayo? Ikaw ang humiling ng bagay na yun, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Noon yon, napakalaking tanga ko nakipagkaibigan ako sa isang kaaway. Isang kaaway? Kahit minsan hindi pa naman tayo nag-away, hindi ba? Bakit naman? Malalaman mo rin sa tamang panahon, kaya umalis ka na. Kumain ka mag-isa mo.
Hindi niya maintindihan ang ipinapakitang kilos nito. Gayunpaman ay kailangan niyang irespeto ang desisyon nito. Alangan namang pilitin niya ito kung ayaw talaga na makipagkaibigan sa kanya. Isa pa sa nakita niyang rason ay ang pagkakaroon ng maraming pasyente. Marahil ay naiinggit ito sa kanya. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang hinala, ngunit wala siyang nakikitang ibang rason. Pagkatapos niyang kumain ay bumalik na agad siya sa kanyang pwesto. Wala si Insoy sa pwesto nito. Hinayaan na lamang niya. Marahil ay umuwi ng maaga. Nakatakip at nakaligpit na rin ang mga gamit. Habang nakaupo upang magpahingay, isang pasyente ang lumapit sa kanya. Isang matandang babae. "Na paano po kayo, Nay? Bakit parang naninilaw yung mga mata at balat nyo?" Kaya nga, Sebi, dahil sa sakit kong ito, mas lalo lamang naging mabangis ang asubang at pabalik-balik na sa aming tahanan. Nako, ganyan namang asubang lola. Kapag ka may sakit, iyon ang punteriya nila kasi mahina na. Iyon nga, nagsimula lang naman ito nang umuwi ang anak ni Bagsik noong mamatay ang matandang asubang na albularyong yun eh. Nagulat siya sa narinig. Hindi niya inasahan na may nakakakilala kay Lolo Bagsik na magiging pasyente niya. Paano niyo po nakilala si Lolo Bagsik, Lola? Paanong hindi, kapitbahay kami sa kabilang baryo at ang totoo'y naging nobyo ko noon ng albularyong asubang na yon. Ano po? Tunay ba yun? Oo, 18 lang ako noong napaibig sa kanya. Noong naging nobyo ko siya, halos 5 buwan. Ngunit ang pinsan kong lalaki na huli ang pag-iba niya ng anyo, sinumbong sa akin at nang sumbatan ko'y naging totoo naman siya sa akin. Kaso hindi ko matanggap. Hiniwalayan ko. Ayon, matagal bago niya natanggap. Lumayo sa baryo pero pagbalik niya may asawa na siya. Tanggap na niyang hindi kami para sa isa't isa. Ibig niyo sabihin na siya ang may gawa nito sa'yo? Hindi, hinala ko yung anak niya. Mukhang ako ang sinisisi na namatay ang kanyang ama. Ako lang kasi ang nakakaalam ng sikreto ng kanilang pamilya. Sino ang anak niya, Nay? Nasa bahay ba nila? Oo, sa malaking bahay nila dahil siya naman ang tagapagmana ng malaking bahay ni Bagsik sa kanitong pwesto niya. Sabay turo nito sa pwesto ni Insoy. Ganun na lamang ang pagkagulat niya na mapagtanto yun. Si Insoy ang tagapagmana na yun, tama? Siya lang, dahil siya lang naman ang nag-iisang anak ni Bagsik eh. Hindi mo lamang niya naisip na posibleng anak ni Lolo Bagsik si Insoy. Napakalayo din naman kasi ng itsura ni Lolo Bagsik sa kanya. Mistiso na parang Kastila kasi si Lolo Bagsik, samantalang si Insoy ay napakalayo, panguwang ilong, kaya tiyak niyang sa ina ito nagmana. Bigla rin niyang naisip ang sugat nito na nakabendahe ng itim na tela. Hindi kaya't siyang may gawa. Ito malamang ang nagkukunwaring baboy ramo tapos ay naging aswang lipad, tapos ay naging aso. Alam na marahil nito na siyang pumaslang sa ama nito, kaya bigla na lamang lumayo ang loob sa kanya. Matapos niyang gamutin ng matanday, nagpasalamat agad siya rito. Buong magdamag siyang hindi mapakali. Kaiisip kung anong posibleng plano na paghihiganti ni Insoy sa kanya. Hindi siya pwedeng talunin nito. Hindi niya gustong gawin ang paslangin ng ama nitong si Lolo Bagsik. Naging perwisyo lamang ito sa buhay ng kanyang pamilya, kaya wala siyang pagpipilian. Maaga siyang umuwi ng araw na yon. Nang marinig niya ang revelasyon mula sa matandang dating karelasyon ni Lolo Bagsik, ay bigla na lamang niyang naramdaman na nanganganib ang buhay ng kanyang pamilya. Pagdating sa bahay ay nadatnan niya ang mga itong nakaharap sa adobong pusit. "Ang aga niyo namang naghahaponan, 5:00 pa lang ng hapon na." Punapan niya. Kasi mahal, hatid dito ng iyong kaibigang si Insoy. Ganun na lamang ang gulat niya sa narinig. "Si Insoy? Iluwan niyo yan. Huwag niyong kainin." Ha? Bakit? Abay kanina pa kami nakalunok eh. "Ano ka ba? Pinaspasan malamang yan. Anong pinaspasan ba pinagsasasabi mo? Karne ng tao na ginagamitan ng mahikang itim. Pwedeng gawing masarap na adobo sa paningin ng mga tao. Kaldereta, diduguan o kung anumang putahe. Kumuha ka ng kalamansi para malaman natin." Biglang naduwal si Teray nang marinig yon. Ano ba yan, Sebi? Hindi naman siguro aswang si Insoy, hindi ba? "Kaya nga pinahinto ko kayo sa pagkain dahil aswang si Insoy at anak siya ni Lolo Bagsik." Ano? Bakit ka nakipagkaibigan sa kanya? Aswang naman pala yung taong yon.
Hindi ko rin alam, ngayon ko lang nalaman. Inabot sa kanya ni Teray ang nahiwa nitong kalamansi. Agad niya itong ipinatak sa pusit. Ganun na lamang ang pag-atras at pagduduwal ng mga bata nang makita ang pulang likido na may mga putol na tainga at daliri at mga bituka ng tao. Kinabukasan ni kanya-kanyang laglaga ng mga ngipin ng magina. Sising-sisi si Sebi kung bakit siya nagtiwala sa Insoy na yon. Hindi na ito muling bumalik sa pwesto. Nag-iisang linggo na. Kaya tiyak siyang hindi na nga ito babalik pa sa panggagamot. Ngunit ang anino nito'y nananatili sa kanilang bahay. Isang gabi ay bigla na lamang siyang nagising dahil sa iyak ng kanyang mga anak. Inaapoy ang mga ito ng lagnat. Nang tingnan niya ang kanyang asawa'y nanginginig din ang katawan nito sa lamig. Taranta siya at hindi alam kung sino ang uunahin niya sa panggagamot. Unang beses yung nangyari na nagkasabay ang mga itong magkasakit. Agad niyang kinuha ang mga gamit sa ritual at ang langis. Sabay na niyang ginawa ang pagre-ritual. Tay, may mga mata sa bintana nakatingin sa akin. Nakapikit na wika ni Nico. Ha? Walang tao sa paligid, Nico. Gabi ngayon. Halos maghahating gabi na. Meron tay, marami sila. Naku, pakapangan ng liig mo. Kaya naman pala ang taas ng lagnat mo. Sobrang lamig ng kamay nito at paa. Matigas rin ang tiyan nito. Alam niyang napakalakas na kapangyarihang ginamit ni Insoy. At kailangan niyang sumpain yon. Papa, matigas ang tiyan ko. Oo, nakapako anak, akong bahala. Gagaling yan. Papa, nakikita mo ba sila? Marami sila. Mamaya anak, wala nang mga yan. Bumubulong sila sa akin, tay. Napakarami nila, hindi ko maintindihan. Para na siyang maiiyak dahil sa alam niyang ginugulo ng mga gabay ni Insoy ang anak niya. Napagtanto din niyang bukas ang lahat ng pandama ng kanyang anak, lalo na rin ang third eye nito. Anak, kung may mga gumagambala sa iyo, huwag mo nang pansinin pa. Hindi ka naman nila kayang galawin. Bukas na bukas igagawa ko kayo ng mga proteksyon. Ano po yun, tay? Isang bagay na puprotekta sa iyo mula sa mga masasamang elemento. Ganun po ba, tay? Oo, kaya matulog ka na anak. Agad ipinikit nito ang mga mata. Muli niyang inusalan ng proteksyon. Lumipat siya sa kambal ni Nico. Mahimbing itong natutulog kahit mataas ang lagnat. Si Nico lamang ang inaatake at ginagambala ng mga nilalang na yon. Yun ay dahil ang batang ito ang posibleng magmana ng kanyang pagiging albularyo. Matapos malapatan ng gamot, espiritual at herbal ang kambal, ay bumalik siya sa tabi ng asawa. Ito naman ang inusalin niyang muli ng orasyon. Halos hindi siya natulog sa pagbabantay ng kanyang mag-iina. Kinabukasan ay hindi muna siya pumunta sa kanyang pwesto. Sa bahay muna siya upang masigurong ligtas sa mga ito. Nagpasya siyang mag-ayuno ng 3 araw. Bawat oras ay binubuhay at pinapalakas niya ang bisa ng orasyon at kaalamang espiritual na taglay niya. Mahal, hindi ka ba pupunta sa pwesto mo? Tiyak na pabalik-balik ng mga suki mo. Nagtataka ng mga yun bakit hindi ka pumasok. May ginagawa ako mahal, kailangan kong palakasin ang kapangyarihan na mayroon ako. Hindi ko alam kung kailan naatake ang Insoy na yon. Ang taong yon, sobrang malaking perwisyo ang ginawa niya sa ating buhay. Kaya nga kasalanan ko, hindi dapat ako agad nagtitiwala. Noong pumupwesto siya sa dating pagamutan ni Lolo Bagsik, dapat nagduda na rin ako eh. Huwag ka mag-alala. Ipapupustiso natin yung nasira mong ngipin. Hindi naman ito ang inaalala ko, yung mga bata. Paano kung hindi sila tantanan ng Insoy na yon? Kaya nga tatapusin ko na itong ginagawa ko sa 3 araw. Pagkatapos ay gagawa na ako ng proteksyon para sa inyo. Ang pinakamalakas na proteksyon. Mabuti kung ganon, ang hirap ng ganito para tayong may kalaban. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Kung kailangan ko uling pumaslang gagawin ko yon. Kung patuloy ang pagiging perwisyo niya sa atin, wala na akong magagawa kundi ang paslangin siya. Paano kung may mga kapatid siya na dapat mong kaharapin? Kailan naman kaya matatapos ang alitan sa pagitan ng pamilya natin? Nag-iisang anak siya ayon sa matandang nakarelasyon dati ni Lolo Bagsik, kaya wala kang dapat ipangamba. Huwag mo nang isipin pa ang bagay na ito, ako nang bahala. Ganun ba? Mabuti naman, nakakatakot na Sebi. Ayoko ng ganito. Wala tayong katahimikan. Magiging maayos din ang lahat, huwag kang mag-alala.
Tinatama ko lamang ang mali. Uwi ka niya sa asawa. Binigyan niya ito ng kasiguraduhan na hanggat buhay siya ay protektado niya ang mga ito. Matapos ang 3 araw na pag-aayuno, ay batid niya't nararamdaman niyang napakalakas na kapangyarihang mayroon siya. Ihahanda niya ang kanyang sarili dahil alam niyang anumang oras ay sasalakay ang kaaway, lalo na kung mabatid nitong hindi umiepekto ang ataking ginawa nito. Isang gabi nga matapos ang ilang araw na nagdaan, ay nagising sila dahil sa ingay ng kung anong nilalang sa kanilang bubungan. Alam na agad niya kung sino ang nilalang na ito. Agad siyang umusal ng orasyon para proteksyon sa mag-iina. Bago tuluyang lumabas ng bahay, ito lagi ang ipinagtataka niya. Dahil kahit anong ingay ng mga aso sa paligid ay tila walang pakialam ang mga kapitbahay. Tila hindi ng mga ito batid ang presensya ng isang aswang. Siguro ngay bago ito lumapag ay may inuusal na ito na kung ano. Nang nasa bakuran na siya tinawag niya ito, nasa bubungan ito at lumalakad. Pagkatapos niya itong tawagin ay bumulusok na ito pababa. Alam ko na kung sino ka, walang hiya ka, Insoy. Kamuntik na mapahamak ang pamilya ko ng dahil sa'yo. Dapat nga pinaglalamayan na sila. Ngunit hindi ko alam kung ano ang kapangyarihang mayroon ka. Bakit hindi kita matalo-talo? Lagi lang naman akong totoo at lagi mong tandaan, Insoy. Walang kasamaan ang makakatalo laban sa kabutihan. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi mo ako mapapatumba. Katulad ka rin sa ama mo, Insoy. Ngayon alam mo na kung ano ang pakay ko sa buhay mo. Kinuha ko talaga ang loob mo, ang impormasyon mo. Dahil ito talaga ang bala ko, ang maipaghiganti ang aking ama. Ipaghihiganti ang kasamaan? Alam mong mali ang ginagawa ng iyong ama, hindi ba? Dumidepensa lamang ako sa pagkakataong yon. Kahit na ano pang sabihin mo, ang ama ay ama. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng luho, pagmamahal. Ngayon dahil sa ginawa mo, wala na akong kasama pa sa buhay. Dahil lang pala sa mga luho mo, kahit kasamaan kailangan pagtakpan. Wala kayong awa sa mga pasyente. Bakit pati ako pinagdidiskitahan nyo? Kasalanan ko ba kung lumapit sa akin ang mga pasyente ng tatay mo dahil sa hindi naman niya ito totoong pinapagaling? Bakit ba kasi pakialamero ka? Diskarte yun ng tatay. Hindi mo na dapat pinakikialaman. Dumiskarte ka ng sayo. Diskarte? Sa panggagamot, hindi diskarte yon dahil buhay ng tao ang dapat sinasagip. Talagang ang kampon kayo ng timonyo. Ang dami mo nang sinabi. Ang gusto ko lang ay maghigante. Pagkatapos ay bigla na lamang nawalan ng lakas ang kanyang 2 paa. Diretso siyang nabuwal dahil sa hindi niya yon inaasahan. Kung pinagandaan niya ang araw na ito, mas naganda si Insoy na hindi niya inaasahan. Umalakak ito habang nakatingin sa kanya. Muli siya nitong inatake. Impit siyang napasigaw hawak ang sentido. Ano na, Sheby? Inakala mo bang hindi ko pinagandaan ang araw na ito? Para talaga sa iyo ang araw na ito, Sheby. Namnamin mo ang bangis ng paghihiganti ko. Muli na naman siyang inatake nito. Halos gumapang na siya sa lupa at hindi na niya alam kung saan bahagi ng katawan niya ang dapat haplusin gamit ang orasyon. Hinanghina na siya sa gayong umpisa pa lamang ng laban. Napagandaan nga ng husto ni Insoy ang paghaharap nilang yon. Kahit ang enerhiya niyang ipon matapos ang pag-aayuno ay hinigop nito nang hindi niya namamalayan. Talagang hinanap ko pa kung nasaan ang kaharian na mamalagi sa 2 dimensyon ng kaluluwa ni Berseba, ang pinuno namin, upang hilingin ang pinakamalakas na kapangyarihan. Kahit buhay ko ang kapalit, mapaslang lamang kita. Hindi sumagot si Sheby. Nakadapa lamang siya sa lupa. Hinang-hina habang patuloy ang atake sa kanya nito. Magdasal ka na. Humiling ka sa akin, baka sakaling mapagbigyan kita. Kahit ikaw pang hari ng kampo ng kadiliman, wala akong hihilingin sa iyo. At kahit anong mangyari, hindi mawawala ang paninindigan ko. Hindi ka magtatagumpay, Insoy. Hindi pala. Tignan lang natin. Sa pagkakataong yun, inihanda na niya ang pinakamalakas na orasyon na ginamit niya sa pagpuksa sa ama ni Insoy. Ngunit hindi man lamang ito naapektuhan. Umalakhak pa ito. Napagtanto niyang karga nito ang kabal de orasyones, kaya kahit orasyon at ritual ay hindi tatalab dito. Mas lalo siyang nabahala
Hindi siya pwedeng mamatay dahil kawawa ang kanyang magina. Tiyak siyang hindi makakaligtas sa kamatayan ng kanyang magina at hindi siya papayag. May misyon pang dapat gampanan ng kanyang mga anak, lalo na si Nico. Kakailanganin pa ito ng taong bayan sa kapanahunan nito. Isa na lamang ang naaalala niyang sandata. Matagal na yung nakatago kahit na minsan ay hindi niya naggamit. Ang balaraw na tanso na nasa kaban kasama ang libreta. Isa ito sa mga sandata ng kanyang lolo noon sa pakikipaglaban sa mga aswang na hindi na niya inaasahan na magagamit pa niya. Pero paano niya ito makukuha sa loob ng kaban, sa loob ng bahay? Nakabawi na ng lakas ang kanyang mga paa. Gayon pa maniwala na siyang oras para pumasok pa sa loob at halongkatin pa ang bagay na yon sa loob ng kaban. Biglang bumukas ang bintana sa kanilang tapat. Nagulat siya dahil bumungad ang kanyang asawang puno ng pag-aalala sa muka. "Isarado mo, mahal. Bilisan mo." Kunin mo muna ito. Saluin mo. Agad nitong itinapon sa kanya ang isang bagay na lubos niyang ikinagulat. Hindi niya inasahan na mahalongkat pa yon ng kanyang asawa. "Paano mo nalaman ang bagay na ito?" Saka mo na ako tanungin. Huwag mo nang aksayahin pa ang oras. Atakihin mo ang halimaw na kalaban mo. Bigla siyang napatingala. Kabilugan pala ng buwan, kaya pala mas lumakas pa ng lalo si Insoy. Agad niyang kinuha mula rin sa kalubang tanso ang balaraw na bilin sa kanya ng kanyang lolo. Buong lakas siyang tumalon palapit kay Insoy. Tinarak ng walang pag-aalinlangan ng balaraw sa dibdib nito, ngunit hindi yata yun natapat dahil mabilis itong nakailag. Tiningnan niya ang balaraw na hawak niya. Malalim ang nagawang sugat sa dibdib. Sa puni Insoy ang sugat na mayroon nito. Naguhumiyaw. Umaalingaw-ngaw halos sa buong bakuran niya, ngunit nakapagtataka na hindi pa rin nagigising ang kanilang mga kapitbahay. Babalikan kita. Hindi pa tayo tapos, Chevy. Papaslangin kita sa muling pagbabalik ko. Talagang hindi pa tayo tapos dahil hindi rin gagaling ang sugat na yan hanggat hindi galing sa akin ang gamot. At para alam mo, hindi rin kita bibigyan ng gamot. Sigaw pa niya. Bigla na itong naglaho. Ilang sandali pa'y patakbo na siyang nilapitan ng kanyang asawa galing sa binuksan nitong pintuan. Ayos ka lang ba? Saan ang masakit sa'yo? Nasugatan ka ba? Oo, mahal, ayos lang ako. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Ang galing mo dun ah. Paano mo nalaman ang tungkol sa balaraw? Buti na halongkat mo. Kinuwento mo sa akin minsan. Habang inaayos at nililinis ko ang loob ng kaban, nakalimutan mo na ba kung gaano ka-importante ang balaraw na tanso panlaban sa aswang? Oo nga pala no, pero paano ka nagising sa gitna ng aming laban? Maingay ba? Pero kahit isang kapitbahay natin hindi man lamang magising. Anong sa gitna? Umpisa pa lamang gising na ako, kaya nakita ko lahat. Parang gusto ko nang sumigaw kanina, nagpipigil lang ako dahil sa takot. Huli na nang maalala ko ang balaraw. Buti na lamang hindi pa tuluyang hulihan lahat. Saktong-sakto lamang din, mahal. Buti na lamang ibinigay sa iyo ng Diyos ang isang karunungan mula sa Kanya. Dahil alam niyang malayo pa dapat mong lakbayin. Halika na, bumangon ka dyan. Maglinis ka ng katawan mo sa banyo. Nangangamoy langis ng aswang ikaw. Pero ayos lang, ito ang misyon mo. Ano bang magagawa ko? Salamat sa pagsuporta, mahal. Matayog pa ang hangarin ko sa buhay. Marami pang buhay ang nangangailangan sa akin. Kaya mag-ingat ka lagi, huwag basta magtitiwala sa kung sino. Matuto ka sana sa mga naging karanasan mo kay Insoy. Oo, mahal, lagi kong tatandaan ang bilin mo. Saka syempre bawasan mo ang pagiging mabait. Naaabuso ka ng tao. Ngumiti lamang siya dito. Hindi siya sigurado kung kaya pa ba niyang bawasan ng kabaitan kung iyon na ang ugali niya. Alam niyang ang tinutukoy ng kanyang asawa ay minsan sa mga pasyente niya na imbis na ito ang magbabayad ay siya pang magbibigay. Lalo na kung nakakaawa ay talagang hindi niya matitiis yon. Pero naging aral sa kanya ang ginawa ni Insoy. Maraming beses na pahamak ang buhay ng kanyang pamilya, ngunit lagi siyang naniniwala na laging kabutihan ng mananaig. Dahil sa hindi niya pagsipot sa kanyang pwesto, marami sa mga pasyente ang hinahanap ang kanyang bahay. Nagtatanong-tanong hanggang sa tuluyan na nga nitong natunton. Nagulat siya dahil marami ang mga ito. Halos isang pilang nag-uusap-usap para hanapin ang kanyang tahanan.
Nang matuntun nga ng mga ito ang bahay niya'y masaya ang mga yon at sinabing hindi na mahihirapan pang muli sa paghahanap ng magaling na manggagamot. Dito na lang kami pupunta kapag may ipapagamot. Mas maganda pag dito eh. Uwi ka ng isang lalaki. Tama, saka hindi naman mahirap hanapin, sasakay ka lang naman pala ng tricycle eh. Segunda ng isang matandang naroon. Pagkatapos ng araw na yon ay unti-unting dumami ang nakakaalam sa kanyang buhay. Kaya tuwan-tuwa naman ang kanyang asawa. Ang ganda kapag ganito, mahal eh. E di, dito ka na lang mamalagi sa bahay. Dito ka naman gagamot. Makakatulong pa ako sa'yo kahit pag-abot lamang ng tubig. Oo, ito talaga ang gusto ko, mahal, na sa bahay na manggamot para mabantayan ko kayong mag-ina ko. Sa bakuran lamang ako magtatayo ng munting kapilya nang sa ganoon ay may perbasiya din itong bahay natin. Naku, ang saya ko, mahal. Salamat naman kung ganito. Buo lagi tayo, hindi ba? Oo naman, dahil ayokong malagay sa alanganin ng buhay niyong mag-iina ko dahil lamang sa mga nakapaligid na mainggitin. Uwi ka niya. Ang tinutukoy ay ang kaalitang albularyong aswang. Inasahan na niyang sa isang araw ay bubunga dito para humingi ng gamot. Nang hapong yun ay dumating nga si Insoy, sugatan, naninilaw at nanghihina. Mahal, nakita mo ba si Insoy sa labas ng gate? Ang pangit niya at nanghihina. Naninilaw na para bang may hepa. Kung makapangit ito, hindi rin yun sa hepa. Kumalat na ang impeksyon dulot ng balaraw. Akala niyang may gamot pa. Yun pala, ang mabuti pa'y puntahan mo na. Kanina mo pa pinaghihintay yun pasilip-silip sa labas ng gate. Ayoko ring lapitan, baka nakakatakot eh. Sinabi ko naman sa kanya, wala siyang mapapalang gamot sa akin. Walang gamot ang impeksyon ng balaraw. Mamamatay siya nang hindi malulunasan ng kanyang sugat. Aniya, pinuntahan nga niyang naghihintay pa rin sa kanya na dating kaibigan. Naghihintay ito sa kanya. Sinunod niya ang utos ng asawa. Nandoon si Insoy sa labas. Nanghihina, hinihintay na makaharap siya. Sabi ko naman sa iyo, hindi ba? Wala kang makukuwang gamot sa akin. Ang lakas naman ng loob mo. Naging kaibigan mo naman ako ah. Pagbigyan mo naman ako, iyoko pang mamatay. Pagbigyan, kamuntikan mo na ako mapatay. Kung hindi sa tulong ng aking asawa. Ngayon pagbibigyan kita. Para ano? Para pagbantaan akong muli. Tatanawin kong malaking utang na loob ang buhay ko kung sakaling pagbibigyan mo pa ako ng pagkakataon. Ang galing. Hindi ko nga rin hiniling sa iyo ang buhay sa ikalawang pagkakataon tapos ikaw, hihiling sa akin. Saka kahit buong yaman mo ang ibigay mo sa akin kapalit ng iyong buhay, hindi mangyayari na mabubuhay ka pa. Malala na yung sugat mo. Walang lunas. Kundi kamatayan. Pasensya na, nabulagan ako sa galit dahil sa ginawa mo kay tatay. Sige na, alam kong may lunas pa, ibigay mo na sa akin. Paikot-ikot na lang tayo sa usapang ito, Insoy. Umalis ka na. Walang gamot sa sugat ng balaraw na tanso. Sa kagaya mong isang aswang. Pero gusto ko pang mabuhay, bakit ba ang tigas ng puso mo? Matigas talaga ang puso ko sa kagaya mo. Umalis ka na. Sige, hindi na ako magmamakaawa sa iyo. Pero pag ako'y gumaling, humanda ka sa akin dahil uubusin ko ang lahi mo. Naninilaw ka na nga, umaasa ka pa na maililigtas ang sarili mo. Mamamatay ka na rin yan, Insoy. Hindi ka na mabubuhay dahil ang laso ng balaraw para sa mga aswang ay walang gamot. Idagdag pa na malapit na sa puso mo ang tama. Talagang mamamatay ka na, Insoy. Galit na galit ito at parang gusto siyang sugurin. Subalit nakatitiyak siyang wala na itong lakas. Wala itong magawa kundi umuwi. Wala na siyang naging balita pa rito. Ngunit nakatitiyak naman siyang pumanaw na iyon. Tuloy ang kanyang misyon, ang magbigay ng serbisyo at kagalingang tunay. Kawawa rin pala, no? Oo, kawawa pero wala tayong magagawa. Kagustuhan niya yun eh. Tama. Kung hindi mo dinipensa ang sarili mo, ikaw naman ngayon ang kawawa, tiyak ko yon. Ayoko mawala ng amang mga anak ko. Hindi ko sila kayang buhayang mag-isa. Alam ko, mahal, pero hindi ko rin kayang alagaan sila nung wala ka. Kaya lagi dapat tayong magkasama, magkatuwang sa buhay. Oo, mahal, oo. Suportado kita sa misyon mo sa buhay. Narito kami ng mga anak mo. Lagi't handang sumuporta sa iyo. Salamat, mahal. Napakaswerte ko talaga sa iyo. Naniniwala kasi siya na ang pagiging albularyo ay hindi negosyo, kundi isang serbisyo at sakripisyo. Hindi yayaman sa pagiging albularyo,
Ngunit sinisiguro niyang ang puso at respeto ng mga taong lumalapit sa kanya ay mananatili kahit siya man ay pumanaw na sa mundong ibabaw. Hanggang dito na lamang po ang kwento, mga ka-DM. May komento po ako sa ibaba at pakibasa po at may katanungan po tayo doon. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyo.